Sir Neb, bumabati po ako ng isang magandang araw sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Ang pangalan ko po ay Jacob. May asawa at 3 anak. Sir Neb, pauna pa lang ay humihingi na ako ng pasensya kung may mga pagkakamali man ako sa pagkakatype ng aking kwento. Alam nyo kasi may partial blindness ako, kagaya ng misis ko. Nagkakilala kami sa community ng mga gaya naming visually impaired. May glaucoma kaming dalawa. Naagapan na yung kanya, kaya kahit papano ay maayos pang masasabi ang kanyang paningin. Pero yung sa akin ay hindi na naagapan pa. Sa ngayon ay konting-konti na lang ang nakikita ko at malapit na sa punto ng absolute glaucoma. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako umabot sa malalang estado ng kondisyon na yon. Gayong pwede naman sanang maagapan. Sa totoo lang kasi ay hindi naman tipikal na glaucoma na dulot ng pinsala sa ugat ng mata ang dahilan ng nangyari sa akin. May kahalo itong hiwaga. Kaya naman hindi ako napagaling at natulungan ng siyensya. Yun sana ang gusto kong ipanarate, Sir Neb. Ang dahilan ng pagkakaroon ko ng kakulangan sa paningin na siya ring sanhi ng aking pagbabagong buhay. Hindi ako magandang lalaki, Sir Neb. Ang insecurity ko sa mukha ay dinaan ko sa ibang bagay. Sa isip ko noon, pwede naman akong umangat sa ibang aspeto kung bagsak na ako sa mukha pa lang. Dinaan ko sa boka, sa personalidad at karakter imbis na sa pisikal. Ang dami kong naging nobya noon. Yung pagiging sabihin na nating babaero ko ay siyang naging dahilan para mabuntis ko ang nobya ko noon na si Juanita. Nagkukulehiyo kaming dalawa at kinailangan naming huminto pareho para mapaghandaan yung paglabas ng bata. Ayos lang naman sa akin na magkaroon kami ng anak. Ang hindi ko lang matanggap noon ay yung sapilitang pagpapakasal namin dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ayokong magpakasal kami, hindi dahil hindi ko siya mahal ng mga panahon na yon, kundi dahil hindi pa ako handa. Si Juanita ay gaya ko rin na hindi pa handang magpatali. Ang kaso nga ay ang mga magulang niya ang nasunod dahil iniisip ang kahihiyan. Yung pagsasama namin ay punong-puno ng sakit ng ulo. Pakialamero masyado yung mga magulang niya. Minsan nga ay hindi na ako umuwi sa kanila kapag galing ako sa trabaho at doon ako sa mga magulang ko nagpupunta. Pero kinabukasan ay nakaabang na sa bakuran namin yung tatay ni Juanita at halos kalad ka rin ako pauwi sa kanila. Impyerno talaga, Sir Neb. Dumating sa punto na bumalik ako sa pagiging babaero. Noon ay hindi ko inugali na pagsabayin ng mga babae. Pero noong nagpakasal kami ni Juanita, ay syempre pa hindi ko na pwedeng gawin yun. Kaya ang nangyari ay nagkaroon ako ng kirida. Bago manganak si Juanita ay may kirida ako na katrabaho ko rin. Nung malaman nila yon, ay syempre nagalit sila ng mga magulang niya. Nakikitira ka na lang sa pamamahay namin. Gagaguhin mo pa yung anak ko. Tanda ko pa yung sinabing yan ng tatay ni Juanita. Alam kong mali na ng babae ako, sabi ko noon. Pero sa palagay ba nyo, tama yung ginagawa nyong pagmamaneho sa buhay namin ng anak nyo? Ayaw naman naming magpakasal pareho. Kinulong nyo kami sa kasal na ito. Kaya kayo ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Nasapak ako ng tatay ni Juanita. Nagkagulo noon at lumayas ako. 5 buwan pa lang yung anak namin na si Maya. Umalis ako pero hindi ako sa bahay namin umuwi. Nagkataon na malapit na yung fiesta sa lugar na napuntahan ko, kaya may paliga. Habang nanonood ng basketball, ay naisip ko na makitulog muna sa isang kakilala sa bayan na yon. Tapos ay kinabukasan na ako uuwi sa amin. Hindi ako makafocus sa panonood dahil lumilipad yung isip ko sa kakapangyari pa lang na away namin ng pamilya ni Juanita. Sa isip ko ay ayos lang na maghiwalay kami, pero sana ay makita ko pa rin si Maya. Habang nanonood ay nakaramdam ako na may nanonood din sa akin. Pagpaling ko ay doon ko nakita ang isang babae na titig sa akin. Sir Neb, mahilig ako sa babae. Gayunman ay hindi ko pa naranasan na ma-love at first sight. Pero nung mga sandaling yon ay parang ganoon na nga ang nadarama ko sa babaeng nakatitigan ko. Kaya nung ngumiti siya sa akin ay ngumiti rin ako
at lumapit sa kanya. Nawala sa isip ko noon si Juanita. Ang naglalaro sa utak ko ay ang babae sa harap ko na nagpakilalang si Rita. Nagkakwentuhan kami ni Rita. Hindi ko na naintindihan kung sinong team ang nakakalamang, kung saan-saan na napunta ang usapan namin ni Rita, hanggang sa nabanggit ko yung problema ko. Hindi ko alam kung bakit dire-diretso ang bibig ko noon. Kung anong tanong niya ay sagot ako ng sagot nang walang halong kasinungalingan. Nalaman tuloy niya yung problema ko kay Juanita. Tinawanan pa ako ni Rita at ang sabi ay babaero daw pala ako. Hindi ko naman tinatanggi yan, sabi ko. Pero hindi ko naman ugali yung magsabay ng nobya. Nagkataon lang na tinali na nila ako sa misis ko, kaya hindi ko na siya magawang iwan. Eto tuloy at problemado ako. Hinawakan ni Rita yung braso ko at nagtanong kung gusto ko raw ba talaga ang kirida o nagre-rebelde lang ako sa pamilya ng asawa ko. Napaisip ako sa ganoong tanong ni Rita, pero nakasagot din naman ako agad. Gusto ko talaga si Liway, sagot ko. Si Liway nga pala yung nobya ko sa trabaho. Gusto ko si Liway at wala na talaga akong pag-ibig para sa asawa ko. Yung anak na lang namin ang iniisip ko. Napatingin ako sa kamay ni Rita na noon ay umakyat na sa itaas ng braso ko, papunta sa balikat hanggang sa dibdib ko. Sabi niya ay kung gusto ko raw si Liway, paano niya ako yayayain sa kubo niya? Baka raw makonsensya pa ako habang may ginagawa kami. Para akong sinisilaban noon. Bigla yung pagkabuhay ng dugo ko at kahiya-hiyamang aminin ay sumikip bigla ang pantalon ko. Mabuti at hindi mahahalata ni Numan dahil abala sa laro ng mga tao. O wala bang magagalit? Tanong ko. Baka may humabol sa akin ng taga. Tumawa si Rita at sinabing wala. Bago ako hinila. Nagpadala ako. Wala akong baong pera nun, kaya sinabi ko agad na hindi kami makakapag-check-in. Mabilis na sagot ni Rita ay malapit lang yung bahay niya. Pero yung malapit ay parang 30 minutos yata naming nilakad. Basta may kalayuan din talaga at papunta na sa kabukiran. Medyo kinabahan nga ako dahil madilim na sa dinaraanan namin at bibihira yung mga nasasalubong naming tao o sasakyan. Naisip ko na baka modus yung napasukan ko at pagnanakawan pa ako kahit na wala akong kahit na ano. Matapos yung mahabang lakaran ay nakarating kami sa isang kubo na may pilapil. Hindi naman yun mukhang bahay, kundi tamang pahingahan lang ng mga magbubukid. Pero hindi na ako nagtanong. Timping-timpi lang talaga ako noon dahil mainit na yung pakiramdam ko. Walang ilaw sa kubo pero ayos lang. Hindi naman ganoon kadilim dahil may buwan. Pagpasok pa lang namin ay nanguna na agad si Rita. Hindi ko na idedetalye yung mga nangyari. Basta alam nyo na yun. Gulat na gulat ako kay Rita dahil siya yung pinaka-kakaibang babaeng nakasama ko. Napakasaya ko nung mga sandaling yun na hindi ko na pinansin ang parang paggaspang ng makinis na hita ni Rita. Yung mga palad niya ay parang gumaspang din habang nakasakal siya sa akin. At ang pagsakal niya na yon ay unti-unting humihigpit habang si Rita ay unti-unting bumibigat. Nakarinig ako ng mga mahihinang ungol na hindi kasing sarap sa pandinig kagaya ng kay Rita. Yung mga ungol ay parang yung sa gutom na hayop o halimaw. Doon ako kinabahan. Pero nung akmang babangon ako, bigla ring bumangon si Rita at nawala sa dilim. Tinawag ko siya. Rita, wag mo akong iwan dito. Hindi ko alam ang daan pa uwi. Sinong nariyan? Sagot ng isang boses lalaki. May tao ba riyan? Sabi pa ng isa. Hoy, wag kayong mga salaula! At nagsunod-sunod ang boses ng mga kalalakihan. Nakita kong may liwanag na papalapit sa may pintuan, kaya dali-dali akong nagbihis. Hustong nagsusuot na ako ng pang-itaas nang may sumungaw na lalaki. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito? Anito. Nagpalinga-linga ako sa kubo at wala na yung bakas ni Rita. Hindi ko na namalayang nakaalis na siya. Medyo nainis ako dahil hindi man lang niya ako sinabihan na may mga paparating pala. Basta na lang akong iniwan. Pasensya na po, nakikitulog lang sana ako. Sabi ko na lang. Nagkatinginan yung hindi bababa sa 5 kalalakihan na sa itsura ay mukhang mga magbubukid. Pumasok sila sa kubo at ako naman ay papalabas na sana. Pero pinigilan nila ako. Magpahinga na raw muna ako at sa umaga na umalis. Maghahanda lang daw sila para sa pag-aararo. Umuwi nga ako sa amin kinaumagahan. Bala ko noon ay formal nang makipaghiwalay kay Juanita. Pero bandang tanghali lang ay dumating yung tatay niya na may kasamang mga barangay tanod. Pinasasama nila ako pabalik dahil kakasuhan daw nila ako ng concubinage. Awang-awa ako sa mga magulang ko dahil sa gulong dinala ko sa kanila. Kaya sumama na lang uli ako sa tatay ni Juanita. Nung gabing yon ay hindi kami pinatulog ng tahulan ng mga aso. Kahit anong saway ng mga magulang ni Juanita sa mga alaga nila ay hindi talaga natahimik ang mga yon. Si Maya ay iyak ng iyak at wala ring magawa si Juanita. Kahit pa ang nanay niya para mapatahan ng bata. Napuyat kaming lahat dahil sa ingay. Pero simula lamang pala yun. Dahil sa mga sumunod na gabi ay naulit ang pagtatahulan ng mga aso. Pero sa pagkakataong yun ay may kasama ng mga ungol at mahihinang yabag doon sa bubong ng bahay. Noon ay hininalang inaaswang si Maya. Kaya naman inutusan ako ng tatay ni Juanita. Magsaboy ka ng asin sa bubungan. Ikaw ang ama. Ikaw ang dapat gumagawa niyan. Siyempre pa ay wala akong nagawa kundi sumunod. Lumabas ako ng bahay, bitbit ang garapo ng asin. Lalong nagsipagtahulan yung mga aso. Kitang-kita ko kung papanong mula sa bubungan ay lumipat ang tingin ng mga aso patungo sa likuran ko. Umaatras palayo sa akin yung mga aso at sige sila sa pagtahol. Nanlamig ang buong katawan ko dahil ramdam kong may nakatingin sa akin mula sa likuran. Natakot ako kaya nagtatakbo ako papasok sa bahay at agad na nagkandado ng pinto. Nagsaboy ka sa bubong? Tanong ng ama ni Juanita. Tumango ako. Oho, nagawa ko naman po. Kahit hindi naman talaga. Padarag na hinablot sa akin ng matanda yung garapo ng asin. Napakasinungaling na nga. Napakaduwag pa. Ako na ang gagawa. Hindi na ako kumibo. Sa halip ay pumasok sa kwarto namin. Nakatingin sa akin si Juanita. Pagkatapos ay inirapan ako. Pinanood daw ako ng tatay niya mula sa bintana. Nakita raw noon na nakatayo lang ako sa labas. Pagkatapos ay pumasok na sa bahay. Sinabi ko sa kanya na naramdaman kong may nagmamasid sa akin mula sa likod. Pero ang sabi ni Juanita ay dapat hinagisan ko ng asin ang likuran ko kung ganoon. Dahil maaaring naroon ang aswang. Paano kung nagalit sa akin tapos dinamba ako? Sabi ko sa kanya. Umirap uli si Juanita at sinabing kapag dinamba ako ay tsaka ako tumakbo papasok ng bahay dahil mabilis naman daw akong tumakbo. Nakakainsulto pero hindi na lang ako kumibo. Ayoko nang makipagtalo sa kanya. Gayong parang sumama ang pakiramdam ko pagkatapos ng paglabas kong yun. Mula ng gabing yon ay nakaramdam na ako ng unti-unting panghihina. Para akong parating may trangkaso. Hindi na ako makapagtrabaho ng tuloy-tuloy sa 1 linggo. Parati akong absent dahil sa panghihina ng katawan ko. Bukod doon ay hindi pa rin tumitigil yung aswang kahit anong klaseng pangontra ang gawin para kay Maya. Napupuyat na kaming lahat sa ginagawang pangangalampag ng bubungan at kung minsan ay pinto at bintana. Sa kawalan na ng maisip na gawin ay nagpatawag na ng albularyo sa mismong bahay ang tatay ni Juanita. Noon ay balak ko na ring magpatawas dahil hindi nawawala ang panghihina ko.
Una nga akong tinawas ng albularyo dahil iba raw ang nakikita nito sa akin. Pinagpantay yung mga hinliliit ko at napakalaki ng agwat ng haba ng mga yon. Kumpirmado na may gumagambala sa akin. Inorasyonan ako ng albularyo. Pinahid sa katawan ko ang isang puting kandila at ito ay sinindihan. Pinadaan sa ibabaw ng apoy noon ang isang puting papel. Tinuro ng albularyo ang uling noon na may nabuong imahe raw ng isang babaeng mahaba ang buhok at isang malaking insektong halimaw. Tumingin sa akin yung albularyo na para bang hinuhusgahan ang buong pagkatao ko. Natikman ka ng mandarangkal. Ikaw ang inaaswang, hindi ang bata. Itatanong ko sana kung ano ang mandarangkal dahil hindi ko alam kung ano yun. Pero tumilapon na ako sa sahig dahil sa suntok ng tatay ni Juanita. Pinagsisipapa ako nito at pinagmumura. Mabuti at naawat ang matanda. Ang albularyo ang nagpaliwanag sa akin ng tungkol sa mandarangkal at hiyang-hiya ako. Maligno raw pala yon na ang pinupunterya ay mga lalaking babaero. Nakikipagtalik ang mga yon at kapag nakaraos na ang lalaki ay tsaka ito kakainin ng mandarangkal. Galit na galit sa akin ang pamilya ni Juanita pero galit din ako sa sarili ko. Alam ko kasi kung sino ang mandarangkal at kung paano ako nabiktima. Sigurado akong si Rita yon. Imposibleng si Liway dahil bagamat may relasyon kami ay hindi pa naman umabot sa punto na may nangyari sa amin. Nakukonsensya rin kasi ako. Si Rita lang talaga ang iba kong nakatalik bukod kay Juanita. Pinagbintangan pa nga ng mga magulang ni Juanita si Liway. Puntahan daw namin ang kirida ko dahil ito ang mandarangkal. Napilitan tuloy akong ikwento ang nangyari sa amin ni Rita at lalo lang silang nagalit sa akin. Gusto kong mga tuwiran kaso ay ako naman talaga ang nagkamali. Ano ho ang pwede kong gawin para mapatigil na yung mandarangkal sa pagpunta sa akin? Tanong ko sa albularyo. Sa kasamaang palad ay wala, sagot nito. Natikman ka na nito kaya hindi ka natitigilan hanggat hindi ka nakukuha. Pagkain ka niya na nakatakas kaya hahabulin ka niya kahit saan. Lumayas ka sa pamamahay ko, sabi ng tatay ni Juanita. Madadamay pa kami sa problema mo. Buong akala namin ay inaaswang ang apo ko. Nagkakandapuyat na kaming lahat dito. Ikaw lang pala ang salot. Imbis na malungkot sa pagpapalaya sa akin ay natuwa pa nga ako. Sa wakas ay makakalaya na ako sa pamilya ni Juanita. Umuwi ako sa amin at sinabi sa mga magulang ko ang bago kong problema. Ang sabi ni tatay ay imposibleng walang pangontra sa mandarangkal. Tutulungan daw niya akong maghanap. Naiyak talaga ako noon, Sir Neb. Hindi ako sinermonan ng mga magulang ko at sa halip ay tinanggap uli at tutulungan pa. Ibang-iba sa pakikitungo sa akin ng magulang ni Juanita. Pero syempre siguro kasi magulang ko talaga si nanay at tatay. At kagaya nga ng sinabi ng albularyo ay hindi ako tinigilan ng mandarangkal. Nasundan niya ako hanggang sa bahay ng mga magulang ko. Wala kaming alagang aso na tumatahol at magbababala na nasa paligid na ang mandarangkal. Pero ang mga paramdam nito ay sapat na para sa aming malaman na nasa malapit lang siya. Para akong sinisilihan noon. Mas matindi ang pagpapahirap sa akin ng mandarangkal noong nasa amin na ako. Doon kina Juanita ay nagkasakit lang ako ng parang tinatrangkaso. Pero sa bahay namin ay parang hinihila na niya ako palabas. Nakadarama ako ng sobrang init ng katawan na para bang hindi ito maaalis ng pakikipagtalik ng kung sino lang. Dapat ay may isang partikular na babae, kay Rita lamang. Maligo ka ng malamig na tubig, ang laging sabi ng tatay ko kapag ganoong nasa malapit na si Rita. Gabi-gabi akong nagbababad sa malamig na tubig nun at sa tuwing gagawin ko yun
ay naririnig namin yung mga kalampag sa bubungan at pinto. Parang gusto talagang pumasok ng mandarangkal. Nagpakuna ng isang laylay ng bawang ang tatay ko sa labas ng mga pinto at hindi rin namin nakakaligtaan na maglagay ng asin sa mga hamba ng bintana, gayon din sa bubungan. Nung mga panahon na yon ay bumaba na ang timbang ko. Namayat na nga ako sa poder ni na Juanita ay lalo pa akong pumayat dahil sa pagkakasakit na sanhi ng mandarangkal na gusto akong makuha. Nakipaghiwalay na nga rin pala sa akin si Liway dahil sa takot sa nangyari sa akin. Naunawaan ko naman siya. Ayaw lang niyang madamay. Napakaraming albularyo na ang sumubok na mapahiwalay sa akin si Rita. Pero lahat sila ay bigo. Hanggang sa nakilala ni nanay si Mang Jun na nakatira sa Pasay, pero ang sabi ay taga-Samar daw talaga. Nirekomenda ng isang suki ni nanay sa Avon si Mang Jun at siya nga ang nakatulong sa akin mula sa ilang buwang pahirap ni Rita. Madali lang ito eh. Yon ang sabi ni Mang Jun nang malaman niya ang kondisyon ko. Uminom ka lang sana ng katas ng panyawan. Hindi ka na malalapitan yan. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi ni Mang Jun. Maghahanap ako niyan, sabi ni tatay. Ano bang kailangan? Dahon o tangkay? Ramdam ko rin na tinubuan ng pag-asa ang tatay ko dahil sa magandang sinabi ni Mang Jun. Kaya lang ay madali ring humina ang pag-asang yon sa sumunod na sinabi ng albularyo. Dapat noon pa. Nito. Hindi ba alam ng mga napagtanungan yung albularyo? Alam ng lahat na pangontra sa aswang ang panyawan. Aswang din naman ang mandarangkal. Sayang yan. Maaagapan pa sana. Bakit po sana? Tanong ko. Sabi ng nanay mo ilang buwan ka nang pinupuntahan ng mandarangkal. Baon na sa alaala noon ang amoy ng dugo mo. Kaya kahit saan ka talaga magpunta, mahahanap ka nun. Pero subukan pa rin natin kung gusto mo. Natural po ay gusto ko. Kaya naghanap agad si tatay ng halaman na panyawan. Hindi ko pa alam yun noon. Pero nung makapag-uwi si tatay ng tangkay at dahon, ay nakilala ko agad ang halaman. Ang tawag doon ng tatay ni Juanita ay makabuhay. Meron silang ganoong tanim sa gilid ng bahay nila. Hanggang ngayon ay iniisip ko kung sinadya ba nilang kuntsabahin yung unang albularyo na tumingin sa akin para sabihing wala nang lunas sa pagsunod sa akin ng mandarangkal. Noon din ay naisip ko kung bakit hindi kasing sigla ang pagpaparamdam sa akin ng mandarangkal noong nandun ako kina Juanita kumpara doon sa nasa bahay na namin ako nakatira. Noon ay napipigilan pa ng tanim na panyawan ni Juanita ang pag-atake ni Rita. Nagtanim din si tatay ng panyawan o makabuhay sa paligid ng bahay namin. Ang ginagawang paggagamot sa akin ni Mang Jun, nagpahanap siya ng tanso at ginawa niya yung medalyon para sa akin. Inorasyonan niya yon ng makailang Biyernes bago pinasuot sa akin. Hanggang ngayon ay nasa pangangalaga ko pa yung medalyon at kapansin-pansin na kapag iba ang may suot ay mabigat daw yun. Pero kapag ako ay normal lang naman para sa akin. Bukod sa medalyon ay ilang Biyernes din akong pinainom ng isang kutsaritang katas ng tangkay ng panyawan. Sobrang pait na talagang sumasakit ang ulo ko at ilong. Katagalan ng pag-inom ko noon ay napansin kong parang nagkakaroon ng lamat ang mga mata ko. Gusto ko na nga sanang itigil yung pag-inom ng katas ng panyawan. Kaya lang ay napansin din namin ni tatay na unti-unti nang dumadalang ang pagbisita ng mandarangkal. Tiniis ko yung sakit ng ulo para lang matakasan si Rita. Kalaunan ay kinausap ko si Mang Jun kung pwede ko na bang itigil ang pag-inom ng katas ng panyawan dahil palagay ko ay nakaaapekto na ito sa paningin ko. Hindi yan dahil sa panyawan, sabi niya. Baka na disgrasya talaga ang paningin mo pero hindi dahil sa panyawan. Sumpayan sa'yo ng mandarangkal dahil unti-unti ka nang nakakahulagpos sa kanya. Dahil hindi ka na niya mahahanap at makukuha ay tinatanggalan ka na niya ng paningin. Sabi pa ni Mang Jun
dahil humina na ang pang-amoy sa akin ng mandarangkal dahil sa paghalo ng panyawan sa dugo ko, ay pwede ko na itong mailigaw. Pwede na raw akong lumipat ng tirahan at hindi na ako nito masusundan. Umalis uli ako sa poder ng mga magulang ko at nagtrabaho sa isang pabrika sa Cavite. Pero habang naroon ay unti-unti na ngang lumala ang lamat sa mga mata ko. Glaucoma nga raw ang sabi ng mga doktor. Pero hindi nila ito mapagaling, kaya tinanggap ko na sumpa nga ito ni Rita na isang mandarangkal. Lumipas ang ilang taon na tuluyan na akong naging PWD. Kinailangan kong aralin muli ang maraming bagay at sumali ako sa isang samahan ng mga visually impaired. Noon ko nakilala si Irene na may kapareho kong kondisyon. Nagsama kami at nabiyayaan ng 2 anak. Sa ngayon ay may bago na rin kinakasama si Juanita. May 3 siyang anak dito. Hindi ko masasabing maayos kaming 2. Pero nag-uusap naman kami at maayos ang samahan namin ni Maya na ngayon ay lagpas 20 anyos na. Ang tanging panalangin ko na lang, Sir Neb, ay sana hindi makatagpo si Maya ng lalaking gaya ko noong kabataan ko. Sana wag mapasa sa kanya yung karma na dapat ay para sa akin. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo po akong George. Sir Neb, sana mapansin mo ang entry ko. Gusto ko lang po talaga na marinig ang karanasan ko sa inyong channel. Sana mapagbigyan niyo ito since malapit na ang Valentine's Day. Kwento ko lang sana ang una kong asawa na si Regina, o mas kilala sa tawag na Jingjing. Mas matanda sa akin ng 7 taon, pero siya ang una kong asawa. Habang pangalawang asawa naman niya ako. Kung matatawag mang asawa yung nauna, dahil hindi naman sila kasal. Live-in partners lang talaga sila. Pero kami ni Jingjing ay kasal. Naghiwalay sila makaraan ng halos 15 taon daw na pagsasama. May 2 silang anak noong panahon na nagsasama kami. 15 anyos ang panganay nila noon at 13 naman ang bunso. Nasa pangangalaga ng mga magulang ni Jingjing ang mga yon dahil nag-aaral sila sa Nueva Ecija. At ayaw pumayag ng mga magulang ni Jingjing na ipakisama sa akin ang mga bata dahil babae ang mga yon. Alam nyo na, nag-iisip sila ng hindi maganda sa akin kasi hindi ko nga naman kadugo yung mga bata. Nauunawaan ko naman sila. Kung itatanong nyo kung bakit naghiwalay sina Jingjing at yung una niyang kinakasama, ay dahil sa domestic violence. Nananakit ito, lalo na kapag nalalasing. Ang problema ay madalas nga maglasing yung lalaki at kapag lango na ay binubugbog si Jingjing. Dahil sa mga pang-aabusong yon ay nakialam na yung mga magulang ni Jingjing at kinuha sa kanila yung mga bata. Hindi kinukuha ng mga magulang niya si Jingjing dahil may ginagawa siya na kinagagalitan ng kanyang mga magulang. Kapag walang tama yung asawa niya ay nagja-jamming silang 2. Nagpa-pot session. Sabi ni Jingjing, nagsasyabu siya noon para mawala sa isipan ng problema niya doon sa asawa niya. Ewan ko, hindi ko maintindihan ang punto niya. Basta ang alam ko ay nagsasyabu nga siya noon. Naghiwalay lang sila dahil nahuli sa buy bust yung asawa niya. Ilang kilong shabu ang nakuha rito, kaya ito nakulong. Ilang buwan pagkaraan makulong ang asawa niya ay nagkakilala kami ni Jingjing sa pinapasukan niyang pabrika. Sa kantin siya at ako naman ay sa logistics. Niligawan ko siya at nagkamabutihan kami. Alam ko naman yung nakaraan niya, pero ayos lang sa akin. Kahit na may mga nagsasabi na dapat ay pumili ako ng walang sabit dahil binata ako. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Nagustuhan ko kasi kay Jingjing yung pagiging prangka niya at masayahin. Minsan sobrang saya na hindi na nagiging taklesa at nakapagsasalita na ng hindi maganda. Pero aliw na aliw talaga ako sa kanya. Kako, maganda yung ugali niya na walang keme at walang sikreto. Talagang bukas na aklat sa lahat. Matapang din siya kaharapin ng mga taong hindi niya nagugustuhan ang ginagawa. Kinukumpronta niya agad,
hindi nagpapaligoy-ligoy. Kaya naaayos ka agad dahil napag-uusapan. Wala siyang kaaway kahit na masasabi kong bungangera siya. Kalaunan nga ay pinakasalan ko na siya at nagsama kami. Simpleng kasal lang sa mayor ang dinaos namin dahil gusto naming magtipid para sa pagsisimula ng panibagong buhay. Imbis na gastusin sa magarbong kasal ang perang hawak namin, pinagpatayo namin ng maliit na bahay at nagsimula ng maliit ding negosyo. Siyempre may kasama ng loan yan sa bangko. 3 taon ang nagdaan at kahit papano ay umaangat ang negosyo naming mini grocery at bigasan. Siyempre hindi mawawala ng mga nangungutang. Nagpapautang naman si Jingjing kaso hindi pa rin talaga mawala sa kanya yung pagiging mabunganga. Naisip ko nga at ng iba pa naming kakilala, baka isa sa mga nabungangaan niyang mangungutang ang nagpakulam sa kanya. Mapunta sa pinakarason ng pagsesend ko ng entry sa inyo, Sir Neb. Isang beses ay kinailangan kong umalis ng bahay namin para dayuhin sa Maynila ang isang seminar para sa maliit na negosyante. 2 araw ako noong nasa syudad dahil nagpunta ako isang araw bago ang mismong ganap. Malayo-layo kasi yung kandon sa Maynila. Kung pipilitin kong magbiyahe sa mismong araw ng seminar, grabing pagod ko na yon. Kaya naman isang araw bago ang seminar ay nagbiyahe na ako pa Maynila. Tapos syempre nagpahinga ako ng konti bago umuwi. Kaya naka2 araw din na naiwan sa bahay si Jingjing. Wala nga pala kaming katulong, Sir Neb. Kaya naman kasi naming pagsabayin ang pagnenegosyo at gawaing bahay. Sa buong panahon na nasa Maynila ako, nagtatawagan at nagte-text kami ni Jingjing. Maayos naman daw sa bahay. Kaya naman daw niya. Noong papauwi na ako ay tinanong ko pa siya kung anong gusto niyang pasalubong. Bahala na raw ako. Binilhan ko na lang siya ng fried siopaw sa Binondo at kung ano-ano pang pagkain. Kako pa, wag muna siyang matutulog at hintayin niya ako para makain namin ang dala ko. Oo raw. Kaso pagdating ko sa bahay, tulog na siya. Nakailang busina na ako pero hindi nagbubukas ng gate si Jingjing. Kaya nagkusa na ako, kesa naman makabulabog pa ng kapitbahay. Alas 10 na yata ng gabi nun. Mabuti at may susi ako kaya nakapasok ako sa bahay. At nakita ko nga siyang tulog na tulog sa kwarto. Nakatulog na lang din ako. Tapos ay nauna pa rin akong magising sa kanya. Hinayaan ko na lang dahil baka ako napagod din na mag-isa siyang nag-asikaso ng tindahan. Ako na lang yung nagbukas ng tindahan namin noong umaga na. Ang bungad kaagad sa akin ng mga bumili ay buti raw at dumating na kaming mag-asawa. Ang alam pala ng mga kapitbahay at suki namin ay kaming 2 ni Jingjing ang umalis dahil 2 araw daw na sarado ang tindahan. Nagulat ako syempre. Buong akala ko ay patuloy pa rin ang negosyo namin kahit na mag-isa lang si Jingjing. Naisip ko yung nawalang kita sa loob ng 2 araw. Tapos yung gastos ko sa Maynila. Bilang negosyante syempre nakakarinding malaman na wala palang pumasok na pera at panay palabas lang. Kaya paggising ni Jingjing ay tinanong ko agad siya kung bakit sarado yung tindahan. Hindi niya ako kinibo. Sa halip ay kinain niya yung mga pasalubong ko. Pinabayaan ko lang siya pero medyo uminit yung ulo ko sa mga pailalim niyang sulyap sa akin. Para ba siyang galit na hindi ko maintindihan? Napansin ko pati na kung kumain siya ay halos iniisang subo lang niya yung siopaw. Halos mabulunan na siya at kumalat yung pagkain sa bibig niya. Kaya sinaway ko. Pero pinanlisikan lang niya ako ng mga mata. Hindi ka ba bumangon ng higaan sa loob ng 2 araw kaya gutom na gutom ka? Sabi ko pa. Pero inangilan niya lang ako na para siyang hayop. Nabuisit ako kaya hinawakan ko siya sa braso at inagaw yung kahon ng siopaw. Pero tinabig lang niya ako at sumiksik sa gilid ng ref na para bang batang nagtatago. Natameme ako. Kakaiba yung kinikilos niya at bukod doon ay sobrang init ng balat niya. Para siyang nilalagnat kaya nag-alala na ako. Lumapit uli ako sa kanya at hinipo yung noo niya. Pero mas malakas na tabig sa kamay ang ginawa niya.
sobrang lakas na pakiramdam ko ay magpapasa ang braso ko. Hindi ako nakikipagbiruan, Jingjing. Anong ginawa mo sa 2 araw na wala ako? Hindi mo na naisip na sayang yung benta? Sa gulat ko ay nginisian niya ako. Pero yung tingin niya ay nanlilisik pa rin yung mga mata. Sa puntong yon ay kinilabutan na ako. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Pero pinilit ko pa rin na mag-isip ng matino. Pinilit kong iniaho ng sarili ko at kinausap ng matino si Jingjing. Kako, magpahinga lang siya kung masama ang pakiramdam niya. Pilit kong sinasaksak sa kukote ko na nilalagnat lang siya at nagdidiliryo, kaya kakaiba ang kilos. Lumabas ako at bumalik sa tindahan, pero paminsan-minsan ay sinisilip ko si Jingjing. At napansin ko na palakad-lakad lang siya sa kabahayan at bubulong-bulong. Nung mga pagkakataon na yon ay in denial pa ako, pero lahat ng nakikita ko sa kanya ay parang senyales na sabog siya. Hindi ko alam kung ano ang aktwal na epekto ng droga sa mga taong gumagamit, maliban sa yung mga napapanood ko sa TV na gumagawa sila ng mga krimen. Si Jingjing nga kasi ay dating nagsasyabu noong nagsasama pa sila ng una niyang live-in partner. Kaya ang naisip ko, baka sabog siya. Baka sa 2 araw na wala ako ay nagpaka-addict na naman siya at binalikan ng dati niyang bisyo. Naiiyak ako noon, Sir Neb, kasi kung tama ang hinala ko na nagbalik na naman sa paggamit ng droga si Jingjing, ano pala ang dahilan niya? Hindi ba siya masaya sa pagsasama namin? O may mabigat siyang problema na gustong kalimutan, kagaya noon sa piling ng una niyang asawa? Hindi ako mapalagay, kaya pumasok uli ako at sinubukang kausapin siya. Tinanong ko kung gumagamit na naman siya. Noon ay nakahiga siya sa sofa at parang natutulog. Hinipo ko yung noo niya at talagang mainit, parang kaldero ng bagong sinaing na kanin. Nag-alala na ako, kaya kako ay dadalhin ko siya sa ospital. Baka na overdose na kasi, ang pagkakaalam ko sa na overdose ay namamatay. Gigisingin ko sana siya, pero nagulat na lang ako dahil pagtingin ko sa mukha niya ay nakadilat siya at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Pulang-pula yung mukha niya at nanginginig pa siya. Nagtutunugan yung mga ngipin niya at parabang gigil na gigil sa akin. Napaisip na ako noon kung ganoon ba ang itsura ng sabog. Nakakatakot sa totoo lang. Para siyang ibang tao. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko kasi asawa ko pa rin yun kahit na nagdodroga. Tinanong ko uli kung gumamit ba siya. Ang ginawa niya ay bumangon siya at ngumiti ng nakakaloko. Pagkatapos ay bigla akong sinuntok sa muka. Bumalandra ako sa sahig at pakiramdam ko ay nag-init ang buong mukha ko. Naramdaman ko na lang na may mainit na pumapatak sa dibdib at hita ko. Pagyuko ko ay duguan na pala ako at pasugod na uli sa akin si Jingjing. Tumakbo na ako palabas para makahingi ng saklolo. Mabuti at may bumibili, kaya agad na nakita ako. Nagulat yung customer at agad na nagsisigaw sa mga kapitbahay na duguan nga ako. Nagsidatingan ng mga kapitbahay namin. Sabi ko, dalhin kami ni Jingjing sa ospital. Patulong ka ako kasi nilalagnat siya pero nananakit pa. Doon na nilapitan ng mga kapitbahay naming lalaki si Jingjing para maalalayan at madala sa ospital. Kahit sila ay nagulat dahil napakainit nga ng balat nito. Maliban pa roon, napakalakas niya habang nagpupumiglas. 4 katao na yung may hawak sa kanya pero winawasiwas lang niya. Nagsisigaw na siya noon at yung mukha niya ay pulang-pula na sa sobrang pula ay parang nagkukulay ubi na. Dahil sa komosyon ay may ilan pang lumapit na kapitbahay. Ang sabi ng iba ay hindi ospital ang kailangan ni Jingjing kundi albularyo. Sir Neb, sinasaniban daw ang asawa ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko noon.
Wala naman kasing nakakaalam sa lugar namin na dating nagsasyabu itong si Jingjing. Kaya malamang na ang nasa isip nga nila ay sanib. Hindi ko masabi ang hinala ko dahil syempre kasiraan yun sa asawa ko. Pumayag na lang ako na madala siya sa albularyo habang ako naman ay sa ospital tinakbo. Pinatahi ko na lang yung pumutok kong labi at nagmamadali na akong umuwi. Pupuntahan ko dapat sa albularyo si Jingjing pero naiuwi na pala siya sa bahay. Sabi raw noong nagtawas sa kanya ay lagnat lang talaga ito. Wala namang sanib o ano paman. Normal naman daw nang dalhin sa albularyo at hindi nananakit kaya inuwi na lang. Doon ko na napagpasyahan na dalhin siya sa ospital dahil baka nga tama ang hinala ko. Pero pagdating sa ospital ay wala rin naman silang nakitang mali sa asawa ko. Kaya pinauwi na lang din kami. Parang wala naman talagang problema kay Jingjing. Hindi kagaya noong umaga na weirdo ang mga kinikilos niya. Kinahapunan ay maayos na siya at nakausap ko pa nga ng maayos. Ang sabi niya ay uhaw na uhaw siya at parang may buhangin sa kanyang lalamunan. Kaya inom siya ng inom. Tinanong pa niya ako kung napano raw ang labi ko. Bakit may tahi? Sinabi ko na siya ang may gawa noon pero hindi siya naniwala. Wala raw siyang naaalala sa ginawa niya. Kaya tinanong ko uli kung gumamit ba siya ng droga. Nagpakatanggi-tanggi si Jingjing. Kaya talagang gulong-gulo ako sa nangyari sa kanya. Nakatulog kami ng maayos. Kinaumagahan ay nagbukas ng tindahan si Jingjing. At habang nasa tindahan siya ay nagluto naman ako ng almusal. Akala ko talaga ay maayos na ang lahat. Pero habang naghahain ako ng almusal ay may tumawag sa akin na nagpakilalang yung albularyo na nagtawas kay Jingjing nung nagdaang araw. Nakuha raw niya yung number ko sa mga taong nagdala kay Jingjing sa kanya. Humingi siya ng pasensya dahil nagsinungaling daw siya sa paggamot sa asawa ko. Ang totoo raw ay may nakita talaga siyang nakalukob kay Jingjing. Pero dahil sa takot ay sinabi niyang wala. Ramdam daw niya na napakalakas nito at kung makikialam siya ay siya ang malalagot. Para daw magmukhang tinawas niya ito ay kinuha niya pa rin ang pangalan at birthday. Tapos ay ginawa na ang ritual ng pagtatawas pero wala siyang binanggit na orasyon. Hindi raw napansin noong albularyo na ang anak pala niya na nagpa-practice na rin ng panggagamot ay nakita ang papel na pinagsulatan ng pangalan at birthdate ni Jingjing. Kaya tinawas din ito ang asawa ko. Kumpleto ang orasyon na ginamit ng kanyang anak. Kaya nakita nito kung sino o ano ang nakalukob kay Jingjing. May nakita raw na malinaw na imahe ng lalaki, yung anak niya. Pero kaagad na nasunog yung papel. Kaya hindi na nakita ang iba pang detalye. Pagkatapos daw ay nawalan ng malay ang anak ng albularyo at nadatnan na lang nila ito na wala ng malay sa kwarto. Tinatawag daw nila para sana maghapunan na pero hindi bumababa kaya pinuntahan na niya at ayun nga at nakita itong nakabulagta sa sahig. Katabi niya yung kandila na natunaw sa simento at ang libreta kung saan nakasulat ang orasyon na ginamit nito. Kasama yung papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Jingjing. Nung mahulaan ng albularyo ang ginawa ng anak niya, ay tinawag niya yung nilalang na nagpaparusa kay Jingjing at nanikluhod na patawarin ang kanyang anak sa pakikialam. Halos ipagpalit na raw niya ang kanyang buhay rito para lang patawarin ang anak niya. Binantaan pa daw siya noong nilalang na huwag makialam sa ginagawa nito at ipaalam daw sa amin na nalalabi na ang oras ni Jingjing. Tsaka lang daw nagising at nakapagkwento yung anak niya nung pumayag siya sa gustong mangyari noong nilalang. Natural hindi ako makapaniwala kasi kalusog-lusog ng asawa ko tapos may ganun. Kamuntik ko nang murahin yung albularyo pero sa halip ay pinatayan ko na lang ng tawag at pinuntahan si Jingjing sa tindahan. Maayos naman yung kalagayan niya. Nagkukwenta ng mga pautang na umabot na sa pagkalaki-laking halaga.
Tinanong ko siya kung wala ba talaga siyang naaalala noong 2 araw na nasa Maynila ako at kung bakit hindi siya nagbukas ng tindahan. Natahimik siya at parang napaisip pero sumagot na wala raw talaga. Nagtataka nga raw siya kung anong nangyari sa kanya. Pagkatapos ay nagyaya na magpunta raw kami sa albularyo dahil kinakabahan siya sa sarili niya. Para daw kasing may nagmamasid sa kanya kapag nag-iisa siya. Noon din ay nagtanong kami sa mga kapitbahay kung may alam pa ba na magaling at malakas na albularyo. May nakapagturo naman sa amin na nakatira daw sa kabilang bayan lamang, kaya doon kami nagpunta. Nagsara muna kami ng tindahan. Pagkatapos ay nagpasama sa kapitbahay naming si Vanji na siyang nakakaalam ng address ng albularyo na sinasabi niya. Ako, si Jingjing at Vanji lang talaga ang magkakasama na nagpunta sa albularyo. Sakay ng FX naming mag-asawa. Ang laking pagkakamali noon, Sir Neb. Nagwala kasi bigla si Jingjing at inaagaw yung manibela sa akin. Hindi siya maawat ni Vanji dahil talagang napakalakas. Kung kailan pa naman na nasa highway kami at hindi pwedeng mag-U-turn, ay tsaka siya parang binalikan ng sanib. Pilit siyang pinipigilan ni Vanji sa pagkalmot sa akin at pag-agaw ng manibela. Hanggang sa tinabi ko na lang yung sasakyan at ako ang pumigil kay Jingjing sa loob ng sasakyan. Habang si Vanji ay pinatawag ko sa mga pinsan kong lalaki na nakatira lang sa malapit sa kinaroroonan namin. Nakisuyo ako na kung pwede ay matulungan nila kami na pigilan si Jingjing sa pagwawala. Takot na rin si Vanji sa itsura ng asawa ko na nanlilisik na naman ang mga mata at pulang-pula yung muka. Noon ay kumbinsido na ako na may gumagawa nga sa kanya ng hindi maganda dahil biglaan ang pag-iiba ng ugali niya. Gayong siya naman ang may gusto na magpatingin sa albularyo. Pagdating ng 3 kong pinsan ay may kasama pa silang 2 kakilalang lalaki. Doon lang natuloy ang biyahe namin dahil marami nang pumipigil kay Jingjing. Lahat kami ay nakatayo ang mga balahibo habang nasa biyahe. Ramdam na hindi na talaga normal ang nangyayari kay Jingjing. Nung malapit na kami, biglang umungol si Jingjing at tinawag ako. Yung boses niya ay para siyang nahihirapang huminga at naiipit. Ang sabi niya lang ay nahihirapan na raw siya at hindi na niya kaya. Dahil sa ako ang nagmamaneho, ay hindi ako makatingin ng maayos kay Jingjing. Basta ang sabi lang ng mga pinsan ko ay parang bumibitiw na siya. Nanigas na raw ang katawan pagkatapos ay napaihi at napadumi na sa kanyang pantalon. Sir Neb, umiiyak na ako pero tinuloy ko pa rin na makarating kami sa albularyo. Yun nga lang, pagdating doon ay wala na si Jingjing. Sinubukan pa siyang i-revive ng albularyo dahil nasa malapit lang daw ang kaluluwa niya, pero wala na rin. Dinala na lang namin siya sa ospital pero syempre dead on arrival na siya at hindi na rin na-revive. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa asawa ko. Nawala lang ako ng 2 araw. Pagbalik ko ay nagkaganon na siya. Hindi ko talaga matanggap ang biglaan niyang pagkamatay. Walang makitang problema sa kanya sa ospital. Malinis din siya sa droga, gaya ng sinasabi niya. Sadyang may nagpakulam sa kanya para siya ay mamatay. Pero kung sino man yun ay hindi ko na nalaman pa. Basta ang sabi ay may napakatinding galit kay Jingjing ang kumulam o nagpakulam sa kanya. Hindi na raw kasi siya pinahirapan, kundi pinatay agad. Ang kutob ko ay sa mga pautang namin yon, kasi nga bungangera siya. Siguro may hindi nakatiis sa tabas ng dila ng asawa ko, kaya ayun ang ginanti. Wala man lang kaming naging anak. Sa nangyari ay nawalan ako ng ganang manatili pa sa bahay namin. Sobrang lungkot ko roon dahil nag-iisa na lang ako at lahat ng bahagi ng kabahayan ay may alaala niya. Binenta ko yung bahay, pati yung tindahan namin. Baka kasi masiraan ako ng ulo at magpakamatay na lang kung manatili pa ako roon. 8 taon pagkamatay ni Jingjing ay tsaka lang ako muling nagkaroon ng ikalawang pag-ibig, si Carol. Kabaliktaran naman siya ni Jingjing. Masayahin din si Carol
at pala kaibigan, pero hindi mabunganga. Nagpakasal kami makaraan ng 1 taon. Buntis na kasi siya sa panganay namin. 40 na ako ngayon, Sir Neb, pero ang panganay kong anak ay 4 na taong gulang pa lang at ang bunso ay 8 buwang gulang. Matagal-tagal ko rin palang pinagluksa si Jingjing. Alam ni Carol ang buong kwento namin ni Jingjing at kahit siya ay naniniwala na kinulam nga ang una kong asawa. Nasaan man ngayon si Jingjing ay sana tahimik na ang kaluluwa niya. Naniniwala ako na kung sino man ang may gawa ng nangyari sa kanya ay may kalalagyan din. Hello po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Pilar. Isa akong manggagamot. Nahihiya akong tawaging albularyo ang sarili ko. Pero para mas madaling maunawaan, ay yan na lang ang gagamitin ko para i-describe ang sarili ko. Nakakapanggamot naman talaga ako ng mga nakulam, nabarang, naengkanto at iba pa. Pero bukod dyan, ay aaminin ko na gumagawa din ako ng kalaban dyan. Pangkukulam, pambabarang at panggagayuma. Yang mga yan. Pero una sa lahat, hindi ko naman ginagawa ang mga yan kapag alam kong maling-mali na. Halimbawa kapag ang pinapabarang o pinapakulam ay dahil lang sa inggit. Nalalaman ko naman kasi kung nagsasabi ng totoo ang isang kliyente at kapag nagsisinungaling nga siya, ay syempre tinatanggihan ko. Ang tinatanggap ko lang na pamarusa ay kapag ang kliyente ko mismo ang naagrabyado. Tipong gumaganti sila at deserving lang sa pagganti nila ang paparusahan. Sa gayuma naman, tinatanggihan ko kapag sobrang bata yung gusto nilang gayumahin o kaya may asawa o partner yung target. Ang tinatanggap ko lang ay yung kapag parehong single at wala akong nakikitang masamang intensyon ng kliyente, kundi talagang nagmamahal lang at desperado na. Alam kong mali pa rin ang ginagawa ko, pero sabihin na lang nating may katumbas na halaga ang mga yan at kailangan ko rin namang kumain. Ako at ang pamilya ko. Mapunta tayo sa pamilya ko. May 4 akong anak sa una kong asawa at 4 din sa ikalawang partner ko. Hindi ako kasal sa partner ko na si Delphine. Ang totoo nga niyan ay kasal pa rin ako sa una kong asawa na si Gary. Si Delphine ang nagparamdam sa akin kung paano dapat tinuturing ang isang asawa, kung paano dapat minamahal at pinaglilingkuran. Kay Delphine ko naranasan yung dapat sana ay kay Gary dahil kaming dalawa ang nagsumpaan sa simbahan. Napakabuting tao ng kinakasama ko ngayon, Sir Neb. Sa edad namin ngayon na malapit nang pumalo sa 60, ay kinikilig pa rin ako sa mga ginagawa niya para sa akin. Samantalang si Gary, wala yang pinaranas at pinamuka sa akin, kundi kung gaano kahina ang ulo ko at kung gaano ako kawalang kwenta. Hindi naging maganda ang pagsasama namin ni Gary. Hindi naman niya ako sinasaktan ng pisikal, pero mas malala ang ginagawa niya. Masakit ang mga salitang binibitawan niya sa akin. Dinig ng mga anak namin kung paano niya ako tawaging tanga, inutil, bobo at kung ano-ano pang salita na nakakababa ng pagkatao. Sa lahat ng pagkakataon na minumura at nilalait ako ni Gary, pigil na pigil kong umiyak, lalo na at kaharap ang mga anak namin. Pilit ko ring hindi pinapansin ang mga sinasabi niya. Ayokong isipin dahil kapag nagsimula na akong mag-isip sa mga sinasabi niya, para ba akong may naririnig na boses sa utak ko. Napakalinaw at ang laging sinasabi ay iwanan ko na si Gary. Layasan ko na raw dahil hindi ako aangat hanggat kasama ko siya. Sinasabi pa ng boses sa utak ko na kung mawawala lang ako sa sitwasyon ko kasama si Gary, ay aasenso ako ng husto at magkakaroon ng direksyon ng buhay. Si Gary daw ang pabigat sa buhay ko na pumipigil para mailabas ko ang potensyal na meron ako. Sabi pa ng boses, hindi raw ako dapat pumapayag na minamata-mata at pinapahiya lang ni Gary dahil mas mataas ako kaysa sa kanya. Nakakatakot kapag naririnig ko yung boses sa utak ko.
dahil halos mapaniwala ako nito na totoo ang mga sinasabi niya. At mas kinatatakot ko pa nga ay bakit ako may naririnig na boses sa utak ko. Nasisiraan na yata ako ng ulo kaya ganoon. Wala akong mapagsabihan dahil sobrang baba na talaga ng kumpiyansa ko sa sarili nung mga panahon na yun. Wala akong lakas ng loob na aminin sa ibang tao na baka may problema na ako sa pag-iisip. Pinagsawalang bahala ko yung boses sa utak ko na malalaman kong siya ko palang gabay. Napakatagal pa na panahon na binubulungan ako ng boses sa isipan ko na hiwalayan si Gary, pero hindi ko ginagawa. Ayokong lumaki ang mga anak namin na hindi kumpleto ang pamilya. Nang makalaya ako kay Gary, sabi ng mga kakilala ko ay grabe ang epekto ng pang-aabuso sa akin ni Gary. Hindi man niya ako pinagbubuhatan ng kamay, ay kamuntik na niyang mabaldado ang isipan ko. Pinahina niya kasi ang tiwala ko sa sarili. Kaya naniwala ako na kapag umalis ako sa poder niya ay wala nang mangyayari sa buhay ko. Dahil ako ay tanga o bobo. Mas matindi pa sa pisikal na pananakit ang ginawa niya sa akin. Dahil ang sugat na nilikha niya ay mas malalim at nagmarka. Sa labis na kalalaan ay ultimo gabay ko ay napilitan ng magkusang magparamdam sa akin sa pamamagitan nga ng mga bulong niya na inisip ko namang sanhirin ng mga pang-aabuso ni Gary. At nangyari na nga yung aksidente na siyang bumago sa buhay ko. Pagod na pagod ako sa maghapong trabaho sa bahay at mga pagtawag sa akin ng mga suki ko sa manicure. Ang saya ko pa nga nung araw na yon kasi sa pagkakaalala ko, 4 yung nagpamanicure sa akin. Magkakapatid sila. Kaya medyo malaki yung kinita ko. Pagkatapos noon ay naglaba pa ako ng uniforme ng mga bata, nagluto at iba pang gawain ng may bahay. Basta sa madaling salita ay busy ako ng araw na yon. Maaga akong nakatulog dahil sa pagod at namalayan ko na lang na nilalagnat pala ako. Saglit akong bumangon para uminom ng gamot bago matulog uli. Malalim na yung gabi noon pero wala pa si Gary. Pero hindi ko naman siya hinanap o hinintay. Mabuti nga ako na wag nang umuwi. At ayun na naman yung bumubulong sa akin. Pagkakataon ko na raw para umalis kami ng mga bata. Umuwi na lang daw ako sa mga magulang ko at magsimula ng panibagong buhay. Tutulungan daw ako nitong boses sa isipan ko na makabangon sa buhay. Siyempre hindi ko pinansin yun. Inisip ko na nagdedeliryo lang ako sa lagnat. Nagdasal na lang ako na sana kung anumang karamdaman ang meron ako ay gumaling na at ilayo ako ng Diyos sa masasamang elemento. Bukod kasi sa naiisip kong nasisiraan na ako ng ulo, ay sumasagi na rin sa isip ko na baka demonyo o maligno ang bumubulong sa akin. Nakatulog nga uli ako ng mahimbing hanggang sa nagising ako na may sumisipa sa tagiliran ko. Banig lang kasi yung higaan. Pagtingin ko ay si Gary pala. Amoy na amoy ang alak sa kanya. Akala ko pinauusog niya lang ako dahil mahihiga na siya. Yun pala ay uutusan akong bumili ng pandesal. Tinanong ko kung anong oras siya dumating at bakit hindi pa siya ang bumili ng pandesal, gayong siya yung galing sa labas. Minura agad ako at sinigawan. Ang dami ko raw usisa at hindi na lang sumunod sa utos niya. Para lang wag na siyang mag-ingay ay bumangon na ako. Magigising pa kasi niya yung mga bata. Tinulak pa ako dahil napakabagal ko raw. Sabi ko ay nilalagnat ako pero wala siyang pakialam. Hindi man lang kinamusta ang kalagayan ko. Nag-jacket lang ako at lumabas na. Awang-awa ako sa sarili ko. Nananakit yung mga buto ko pero naglalakad ako sa labas ng 3:00 ng madaling araw para pagsilbihan ng asawa kong lasing. Nakakaiyak. Pero bago pa man ako mapaluha ay hayan na naman yung boses sa isipan ko. Mas malakas sa pagkakataong yun at parang galit na. Inuutusan ako na magpahinga at maupo muna sa waiting shed. Mapapahamak daw ako sa ginagawa ko. Sinagot ko yung boses at kako ay
mas mapapahamak ako kung hindi siya tatahimik dahil mababaliw na ako. Tumahimik naman yung boses kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero talagang nanlalambot na yung mga tuhod ko. Masama talaga ang pakiramdam ko at nahihilo na rin ako. Basta ang huli kong naaalala noon ay nakahiga ako sa kalsada at may paparating na jeep. Huli na nang malaman kong nasagasaan ako. Sunod kong nakita ay isang liwanag na kulay orange. Wala yung hugis. Liwanag lang talaga. Alam niyo yung bombilya na kulay orange ang liwanag? Parang ganun. Pero mas malaki at walang hugis. Walang pinanggagalingan. Steady na liwanag lang sa harapan ko na nagsasalita. At ang nakakatawa roon, parang naaalala ko na wala akong maramdamang takot. Kung sa normal na tao ay siguradong hindi na malaman ang gagawin kapag nakakita ng lumulutang na liwanag na nagsasalita. Kapag naaalala ko ngayon ay para lang akong may kausap na bagong kakilala noon. Yung boses ng liwanag ay siya ring boses na nasa isipan ko. Siya yung nagsasalita sa loob ng utak ko at nagpapayo na iwan ko na si Gary. Nagpakilala ito sa akin pero tawagin na lang nating itong liwanag. Ang unang sinabi ni liwanag sa akin ay hindi ko maaaring sambitin ang totoo niyang pangalan. Madudurog daw ang mga ngipin ko kapag ginawa ko yun. Kung gusto ko raw siyang tawagin ay sa isipan lamang. Huwag ko rin daw isusulat ang pangalan niya dahil kukuyom ang mga kamay ko at hindi ko na ito magagamit kahit kailan. Hindi ko pwedeng sabihin sa ibang tao ang pangalan niya dahil ang makakarinig daw nito bukod sa akin ay mabibingi o mababaliw. Iiwan din daw niya ako kapag pinaalam ko sa iba ang kanyang pangalan at ayaw niya na mangyari yun dahil siya raw ang aking gabay. Ang sabi ni liwanag ay matagal ko na siyang kasama pero hindi ko lang nararamdaman. Lagi siyang nasa tabi ko at siya ang nagpapayo sa akin ng mga dapat at hindi ko dapat gawin. Noon pa niya ako binibigyan ng babala kay Gary. Nanliligaw pa lang sa akin ay marami na siyang senyales na pinakita para iwasan ko ito. Pero lahat daw yun ay hindi ko pinansin. Pinakasalan ko pa nga raw at nagpaanak pa ako ng 4. Desperado na si liwanag na mapalayo ako kay Gary. Kaya siya na ang gumawa ng paraan para makausap ako. Kaya lang ay inisip ko naman daw na nasisiraan ako ng ulo. Kaya ko naririnig ang boses niya. Nagtanong ako kung paano ang gagawin ko para makalaya kay Gary dahil wala akong lakas sa sarili ko lang. Hindi sumagot si liwanag at sa halip ay may pinakita sa akin na mga senaryo para yung palabas sa TV na si Gary ang bida. Pinakita sa akin ni liwanag na sa buong panahon ng pagsasama namin ni Gary ay hindi siya naging matapat sa akin. Isa pa lang ang anak namin ay may ibang babae na siya. Ang malala ay may 2 anak siya sa babaeng yun. Tangang-tanga ako sa sarili ko dahil hindi ko nahalata na ng bababae pala siya. Pero ang sabi ni liwanag ay dala ng mga pang-aabuso sa akin ni Gary kaya wala akong ideya sa mga nangyayari. Ang iniisip ko lang daw kasi noon ay tanga at bobo talaga ako. Bukod sa pagkakaroon ng ibang pamilya ay may mas malala pang ginagawa o pinaplano si Gary laban sa akin. Pinakita ni liwanag ang mga balak gawin ng magaling kong asawa para ako ay mahiwalayan. Sir Neb, hindi kami mayaman pero may joint account kami ni Gary. May laman yung konting halaga na kahit papano ay maaaring magamit sa maliit na negosyo. Ang balak niya ay utuin ako para mailabas ang laman noon para sa negosyo na balak daw niyang itayo. Pagkatapos ay tsaka niya ako tataniman ng droga at baril. Ititimbre niya ako sa mga pulis para ako ay makulong habang sila ng babae niya ang magpapakasasa sa perang inipon naming 2. Alam ng babae niya na pamilyadong tao si Gary pero nagpatuloy sila sa bawal nilang relasyon sa loob ng ilang taon. At ang dahilan
Hinihintay lang nila na lumaki-laki ang ipon namin bago ako tuluyang idispatcha. Sabi ni Liwanag, pwede naming parusahan si Gary kung gusto ko. Tutulungan daw niya ako. Wala akong naramdamang kahit na ano sa unang pagtatagpo namin ni Liwanag. Para akong manhid noon. Pero dahil sa mga nalaman ko tungkol kay Gary, bigla akong nakadama ng galit. Bukod sa pinakita sa akin ni Liwanag, ay pinarinig din niya sa akin kung ano ang iniisip ni Gary habang kasalukuyan kong kasama si Liwanag. Hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi niya sa kanyang isipan habang ako nakikipaglaban sa kamatayan. Mamatay ka na para mas mapadali na sa akin ang lahat. Mabilis na lumalaki yung bayarin sa ospital. Totoo, Sir Neb. Iyan mismo ang naglalaro sa isipan ni Gary noon. Mangiyak-ngiyak ako sa galit. Nag-flatline ako, ilang sandali lang ang nagdaan. Kaya natakot ako. Sabi ko kay Liwanag ay ayoko pang mamatay dahil gusto kong makaganti kay Gary sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ang sabi ni Liwanag ay hindi ako mamamatay. Panuorin ko lang daw ang mga nangyayari. At ayun nga, umiyak ang mga anak namin habang pilit akong nire-revive ng mga doktor. Umiiyak din sa isang tabi si Gary, pero sa isip niya ay tuwang-tuwa siya. Yes! Thank you, Lord! Yan pa ang nasa isipan niya noon. Ewan ko kung sinong Lord ang pinagdasalan ng walang yan. Sabi ni Liwanag ay tawagin ko lang siya sa aking isipan kapag kailangan ko siya. Hindi na ako nakasagot pa dahil napadilat ako ng mga mata. Na-revive ako ng mga doktor sa labis na tuwa ng mga anak ko. Si Gary ang una kong hinanap pagkamulat ko at kitang-kita ko ang dismaya sa mukha niya pagkakita na buhay pa ako. Nagpahinga lang ako sa ospital ng mga ilang araw pa. Lagi kong kausap sa isipan ko si Liwanag at siya ang nagbigay ng ideya sa akin na pwede akong maging isang manggagamot. Siya ang nagtuturo sa akin kung saan ako dapat pumunta at kung sino ang dapat kong maging guro. Pero bago ang lahat ay inayos ko muna ang lahat sa pagitan namin ni Gary. Formal akong nakipaghiwalay sa kanya. Pasalamat ako kay Liwanag sa bagong lakas na binigay niya sa akin dahil hindi ako nadala sa mga panlalait ni Gary sa akin. Binabaliktad kasi niya ako noon at sinasabing kaya ko gustong makipaghiwalay sa kanya dahil may lalaki ako. Kako ay magharap kami sa barangay kung may lalaki ako dahil kaya ko silang iharap sa barangay ng babae niya. Nagpakatanggi-tanggi pa siya noon. Nanindigan akong alam ko na ang kalokohan niya. Binuksan namin yung joint account. Mabuti at nakatago yung mga deposit slip kaya nakuha ko lahat ang aking nailagay na pera doon. Mas malaki ang parte ko dahil mas marami naman nga akong nailagay doon. Galit na galit si Gary pero wala naman siyang magawa dahil sinabihan ko siyang ipapabarangay ko sila ng kabit niya. Umuwi kami ng mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko at doon nagsimula muli ng bagong buhay. Nagtayo ako ng maliit na tindahan mula sa ipon kong pera. Kasabay noon ay nag-aral akong manggamot sa tulong ng mga taong sinabi ni Liwanag na maaaring magturo sa akin. Nung mga panahon na yan ay ayaw akong tantanan ni Gary at patuloy pa rin akong sinasabihan ng masasakit at masasamang salita. Wala siyang alam na nag-aaral na akong mangkulam at mambarang. Kaya hindi niya alam kung bakit namaga ang dila niya at nagkasingaw siya ng napakarami. Pinagaling din naman namin siya ng guro ko nang makarating sa akin ang balita na naaapektuhan na ang pag-aaral ng mga anak nila ng kabit niya dahil sa nangyayari sa kanya. Hindi kasi makapasok ang mga bata dahil wala ng pambaon. Ang nanay kasi nila ay walang trabaho at umaasa lang din kay Gary. Pero pagkagaling ni Gary ay talagang bumalik pa rin siya sa pagsasalita ng hindi maganda sa akin. Hindi ko malaman kung saan siya kumukuha ng kapal ng muka na magalit pa sa akin, gayong siya ang maliwanag na ng babae. Ako pa raw ang may kasalanan kung bakit siya naghanap ng iba dahil sa kabobohan ko.
Nabuisit na ako, Sir Neb. Si Gary ang una kong biktima sa bago kong kakayahan at siya rin ang pangalawa. Kinausap ko si Liwanag at ang guro ko. Sabi ko gusto kong matigil na sa wakas ang bunganga ni Gary. Nagsasawa na kako ako sa mga naririnig kong masasamang salita galing sa kanya. Naghiwalay na kami at lahat. Nagsasama na sila ng malaya ng kabit niya. Pero ayaw pa rin akong palayain sa pang-aabuso niya. Alam ng lahat na siya ang nagtaksil, pero gumagawa pa rin siya ng paraan para ibunton sa akin ang sisi kung bakit siya nagloko. Umiyak na ako noon sa guro ko. Sabi ko ay gawan niya ng paraan na hindi na ako mapagsasalitaan pa ng masakit ni Gary. Dahil yun na lang ang isang bagay na talagang nagpapahina sa akin. Kahit kasi si Liwanag ay hindi ako matulungan dahil ang problema ko raw ay nasa utak ko na lang. Tinanong ako ng guro ko kung ano ba ang gusto kong mangyari. Magkasakit si Gary o mamatay ng tuluyan. Dahil bago pa lang ako noon ay takot akong pumatay. Kaya ang sabi ko ay bigyan na lang ito ng malalang karamdaman. Pangalan, birthday at lumang damit ni Gary ang hiningi ng guro ko. Nahirapan akong makakuha ng lumang damit niya dahil magkahiwalay na nga kami. Pero may inutusan ng guro ko na makapuslit sa bahay na tinutuluyan ni Gary para makakuha ng marumi niyang damit. Aaminin kong aswang ang inutusan ng guro ko dahil yun lang naman kasi ang may kakayahan na mawala sa paningin ng mga karaniwang tao. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay nakuha ang kailangan namin. Isang buong magdamag kong dinasala ng damit ni Gary sa isang tahimik na silid na kandila lang ang ilaw. Nakasulat sa papel ang mga dapat kong gawin at maingat ko yung sinundan. Kinikilabutan ako noon dahil first time kong magparusa ng matindi. Pero kahit sino naman, basta may tamang gabay lang, ay maaaring gawin ang ginawa ko kay Gary. Antok na antok ako nang matapos ko yung ritual. Pero tuwang-tuwa naman si Liwanag sa akin. Ang galing ko raw. Natulog ako buong maghapon pagkatapos noon. Kinahapunan nang magising ako ay binalita ng nanay ko na na-stroke daw si Gary. Nangilabot ako dahil alam kong dulot ng ginawa ko ang nangyari sa kanya. Halo ang takot at tuwa ko dahil doon. Paralisado na raw ang kaliwang parte ng katawan ni Gary at hindi na siya makakapagsalita maliban sa mga ungol. Sa wakas, matitigil na siya sa mga panlalait niya sa akin at pagbibitiw ng masasamang salita. Naawa ako sa kanya at sa mga anak nila, kaya pinagaling ko pa yung singaw at pamamaga ng dila niya. Kaso bastos pa rin siya, kaya ayon at nilalaan ko na ang parusa. Bahala na silang mag-anak sa buhay nila. 5 taon pagkatapos naming maghiwalay ni Gary, ay tsaka ko nakilala si Delphine na pamangkin ng isa kong guro. Seaman si Delphine, kaya madalas ay wala siya sa bansa. Matandang binata rin dahil mas tutok sa trabaho kesa sa buhay pag-ibig. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin dahil niligawan ako kahit may mga anak na nga ako. Pero heto nga at kalaunan ay kami pa ang nagsama ng matagal at maayos. Sa ngayon ay retirado na si Delphine sa pagsisiman. May resort at restaurant kami na unti-unting pinalalago. Ako naman ay patuloy pa rin sa panggagamot. Si Delphine na ang tumayong ama ng mga anak namin ni Gary at hindi iba ang turing niya sa mga anak naming dalawa. Sina Gary naman at ang kabit niya. Ang balita ko ay ganoon pa rin ang buhay. Isang kahig, isang tuka. Alagain siya ng kabit niya. Nakakakilos naman pero hindi na nadaan sa therapy ang kaliwa niyang bahagi. Nakatungkod na siya at nasa bahay lang habang yung kabit ang nagtatrabaho. Sabi ng iba ay naririnig nilang sinisigawan ng kabit niya si Gary at sinasabihan na inutil. Buti nga sa kanya, naranasan niya ang dinanas ko sa mga kamay niya noon. Sabi ng guro ko ay huwag kong alalahanin ang karma sa ginawa ko. Protektado daw ako ng orasyon
kaya walang babalik sa akin. Hindi ko alam kung totoo yun dahil hindi pa ako marunong magpoder sa sarili ko noon. Pero sana nga ay hindi ako makarma o kung makarma man ay sa akin na lang at wag na kay Delphine o sa mga anak namin. Iniisip ko na lang din na sana ibigay na ito sa akin ng Panginoon. Hindi naman ako gaganti kay Gary kung hindi siya naging masama sa akin hanggang sa huli.